Pinakamahalaga nito ay pinapaalala sa atin ng Bible na kung saan ito yung dapat nating gawin. Ano ba yung dapat nating iwasan? Kaya nga ang Bible is balance. Merong curse, merong blessing, may warning, merong pagpapaalala sa atin. Kaya ito ay isang babala din sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi ito ang buhay natin, hindi ito ang mundo natin. Sabi rito, walang ibang gagawin ng mga tao kundi magpakasaya sa pagod, 'di ba? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mag-rest din. Kaya nga purihin ng Panginoon kasi alam niyo po ba, tuwing magkakasakit po ako talaga ay ang ano ko doon, ang reason ko is ang Panginoon ay pinagpapahinga lang ako. Yun ang ano ko, na kailangan natin ng pahinga, pero hindi sinabi na yung pagiging palalo na, 'di ba? Kapag puro kain na lang, puro ano na lang, pahinga na lang, gagawin mo, uminom, 'di ba? No, that's not the real thing na gagawin natin dito sa mundong ito. Ang ibig sabihin lang dito ng mga ngaral ay sapat na. Sapat na yung magkaroon tayo ng contentment and satisfaction sa buhay natin with Jesus, kasi ang satisfaction matatagpuan lang natin kay Jesus. Ang mga taong naghahanap ng kaligayahan, mga taong naghahanap ng hindi mo alam kung anong hinahanap, ito ay walang kasiyahan sa buhay. Wala kasi silang Panginoon. So kailangan maranasan natin sa buhay natin yung contentment. At sinasabi dito, mangyayari sa daigdig lang kung kahit mag-isip ang tao, araw-gabi hindi niya maunawa ng mga gawa ng Diyos. Tunay nga, kahit ano ang kanyang paguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Maaring palagay na matalino na alam niya ang mga bagay, ngunit ang totoo ay wala siyang nalalaman. Tunay nga, sapagkat ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Siya ay napakataas, siya ay napakadakila, siya ang ating Diyos na lumikha sa atin. Kaya hindi natin dapat pantayan yun. At ito ay pinapaalala lang sa atin na maunawaan natin ang mga pangyayari dito. Sabi nga, mahirap maunawaan ang mga gawa ng Diyos. So whether it is good or bad, maging ano na to, dahil given na to sa atin. Kumbaga, may mga paghihirap tayong mararanasan kasi may purpose. Lahat yan may purpose. Kaya nga po ako nung time na napunta ako ng Paco, na hindi sa hinagap, hindi ko inisip yon, and wala ako kahit nakaisa-isang kamag-anak sa Paco na kung saan ay umalis ako sa amin, lumayas ako doon. Lumayas ako sa poder ng mama ko noon, pero nagpaalam naman ako. Merong matinding problema noon, so I decide na lumayo na lang, and doon ako nakapadpad sa Paco na hindi ko alam